Simulan natin yung lesson sa isang concept ng 173. Okay? Well, technically hindi rin naman hindi rin 181 din ito kasi ito yung last na item na pinag-usapan natin nung last na mag-meet tayo bago ng exam. Right? If you recall, ginamit natin itong figure na ito, particularly yung figure in black and white na example para ipakita kung ano yung itsura ng tunnel barrier. Okay, at sinabi natin na ang tunnel barrier ay makikita nyo rito sa combination ng silicon, tapos itong region na ito na oxidized silicon, okay, yan yung insulator ninyo, and then yung polysilicon, yan yung isa pang tawag dito region na mababa yung potential. So yung tunnel barrier potential ay ganyan yung itsura. Okay, so ito yung energy, yan yung energy, okay, ng tunnel barrier. Okay, at itong x-axis ay position. Okay? So, and then since kanina sa 173, napag-usapan natin ang P-type tsaka N-type na material, edi maganda na rin na habang fresh pa sa inyo na ipakita rin sa inyo itong example nito. Kasi this is an example of both tunnel barrier in 181 tsaka application ng P-type tsaka N-type na material sa tawag dito sa semiconductors. Okay? So alam niyo na kung anong P-type, di ba? Ang P-type is a p-doped semiconductor material at ang N-type is an n-doped semiconductor material. So para gawin yung device na yan, okay, magsa-start ka dun sa blue lang. Puro blue lang yan. Okay, yung blue na yan, yun yung silicon. And then you dope it with group 5 material. Right? Magiging N-type siya ngayon. Tapos gagamit kayo ng mask. Okay? The same type, the same idea of a mask na ginagamit ng mga girls paggabi. Ginagamit nyo ba yun? Masyado pa kayong bata. Oo, face mask. Oo. Ganon, may butas. Tapos, iilawan yon at kung ano man yung mailawan, yung region na yon, yun lang yung ma-etch. At yung the rest ay mapoprotect. I-etch, hindi, etch. Etch. Ayos. Pag na-etch yan, matatanggal lahat nung tawag dito, itong yung red na region. Okay? And then saka nyo i-deposit ngayon yung, ay hindi, sorry. Lalagyan niya ng mask, tapos mapoprotektan everywhere else except yung butas. And dun sa butas, sasalpakan nyo yan ngayon or ibobombard nyo yan ngayon ng group 3 na material para maging P-type. Okay. And then, magde-deposit kayo ng silicon dioxide, tulad yan sa ibabaw, yung kulay green, tapos lalagyan nyo ng metal. Okay. So itong device na to, ang tawag dito ay transistor. Okay. So this is an application of a semiconductor device. Okay. Or semiconductor physics. So, alam natin ang silicon diode acts as a tunnel barrier. Di ba? So ang nangyayari dito is yung gate na yan, dyan kayo nag-a-apply ng voltage. Okay, ngayon, kung walang voltage dyan, yung insulator, yung tunnel barrier na yan ay may certain width. Okay? Pero, and then, kahit na anong apply nyo na voltage dito, so may voltage kayo dito, no? So may positive voltage kayo dyan or negative, depende kung ano gusto nyo gawin. And then dito, maglalagay din kayo ng positive voltage, tapos dito yung negative terminal. Okay? Tapos, kung ito ay zero, ganyan lang siya kakapal. Okay, tapos kahit anong apply niyo ng voltage dito sa sides na to, walang dadaan na current. Ngayon, pag yan, gate na yan, in-applyan niyo ng potential, okay, anong mangyayari? Well, walang mangyayari sa silicon dioxide. Pero merong mangyayari dun sa region just below it. Okay, bakit? Kasi applyan niyo ng negative potential, okay, negative VE, dahil ito ay P, ma-attract yung mga holes dun sa potential, sa negative potential na yun. Right? At dahil na-attract sila, magkukumpulan ng mga holes dyan. Okay, magfo-form sila ngayon ng layer. O di nagkaroon ka ngayon ng parang region na pwedeng mag-conduct ng holes. Okay, so by applying voltage, you now have electricity passing through.
Okay, pero yung electricity na yan is not due to electrons but due to holes. Okay? Kasi p-type yung nagko-conduct. P-type yung material na ginamit nyo na conducting material. Okay? So ganyan ang ginagawa ng semiconductor. The more voltage you apply, mas kakapal yung p-type na material, mas tataas na tataas yung current. That's how you control the current through a transistor. Now, this is just one type of transistor. This is called a bipolar junction transistor. Bipolar kasi you change the polarity of the gate. Okay, by changing the polarity, you can control yung width ng P-type na channel. Okay. So 173, ang pag-aaralan natin ay simple lang na transistor, hindi bipolar. Okay, much simpler than this. But tawag dito, but here makikita nyo yung isang application ng ano, di ba? Isang application ng electronics physics ng P-type N-type material and yung tunnel barrier that you can control actually yung width, technically yung width ng tunnel barrier by applying a gate voltage. Okay? Okay? So, okay? So, yun yung sagot sa quiz na pinasa nyo kanina. Okay, so sorry na lang dun sa mga na-late. Nag-quiz kami. So, yun yung 10 points pa naman idadagdag dun sa exam. Mimi! Tama ba yung tono ko? Tama na ba yung tono ko? Tama? Tama. Okay, okay. Good, 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 good. May tono pala dapat eh, no? Hindi, kailangan may tono, hindi pwedeng Emmy, parang ang hirap naman ng generation ninyo. Okay, now, there there is a tawag dito, there are many types of semiconductor tawag dito applications, semiconductor devices. And some devices tawag dito uh, consist of not just one, oh no, not one, not two, not three, but many tunnel barriers. Okay? So itong example na ito, alam niyo ba yung reference ng joke ko? Hindi niyo ba alam yun? Sa mga commercial, di ba? Not just one, not two. Ba yung generation niyo talaga? Wala nakakaalam, buisit. Isa lang yung tunnel barrier dito, di ba? Okay, ang sinasabi ko, may mga devices okay, na pwede kayo mag-create ng multiple na tunnel barrier. Okay? Meaning, so pwede kayo mag-start from a silicon, deposit kayo ng oxide layer, deposit kayo ng oxide layer, and then meron kayo ulit na silicon, and then another oxide layer, and then silicon, and then oxide layer. Okay, so meron kayo ngayon multiple layers ng silicon at saka ng oxides. Okay? So kung saan merong oxides, nandun, yun yung nag-act sa tunnel barrier. Okay, tawag dito is a heterojunction. Okay? So marami siyang layers. When you apply voltage dito, mag-apply kayo ng positive voltage yan at negative voltage dyan. Okay, remember na itong axis na to is energy axis. So pag nag-apply kayo ng voltage yan, yung heterojunction na yan, magiging ganito yung itsura. Ganito, ganyan, ganyan. Tabingi kasi nag-apply kayo ng voltage. So yung voltage nyo actually is this. Yan yung magnitude ng voltage niyo. Okay? So yan yung nagiging itsura ng energy band diagram pag sa mga heterojunctions. Okay, now marami applications yan. Mostly ang application yan is optical. Okay, so you apply voltage, nag-emit siya ng light, or you shine light and then nag-emit siya ng electricity. Okay, so ganyan yung nangyayari dyan. So for this, you need to, of course, model yung mga ganitong klaseng systems. And how do we model that system? Ang pinag-aralan lang natin before is itong system na ito, na single tunnel barrier. Right? And nakita ninyo, if you recall, yung mga equations, yung equation that describe a tunnel barrier consists of hyperbolic sign. Naalala nyo ba? Yung traumatizing na gabi na yon, may hyperbolic sign.
okay, na ano na sa equation, okay? So, para sa isang barrier lang 'yan. Paano kung multiple barriers? Paano nyo ngayon i-describe or paano nyo ngayon i-model numerically yung yung barrier na yun? Numerically or analytically, okay? Well, of course, yung easiest is to do it numerically. Okay, and to do a numerical simulation, kailangan nating i-model ang bawat barrier, okay, like this. Okay? So let's say that we have multiple barriers and itong nasa gitna is the jth barrier. Okay, so nasa jth region siya. Yung nasa left ay j minus 1th region, yung nasa right ay j plus 1th region. Okay? Now, hindi strictly ganyan na pababayan. Okay? Ano lang yan? Tawag dito? Uh, um, tawag dito? Yun, minomodel nga lang natin siya. Ay, nangyari. So, yan yung Vj minus 1 pala to. So, at the j minus 1 region, ang potential is Vj minus 1. Dito sa jth region, ang potential is Vj. And dito sa j plus 1 region, ang potential is Vj plus 1. And you can apply values of Vj minus 1, Vj plus 1, at saka Vj, and saka Vj. For example, kung ang iset nyo na Vj minus 1 is 0, Vj is V naught, and then Vj plus 1 is also 0, then you have a simple tunnel barrier. Di ba? Ganyan, ganon, ganyan. Okay, so ito yung 0, and then ito yung V naught. Right? So ang point ko dito is, even though it looks like this, okay, you can make it look like this or any type of system that you want by simply applying a value for the potential Vj. Naintindihan niyo? Okay, and that's how you do it numerically. So yan yung yan yung gagawin natin. Okay? So ano ba yung ginawa natin dito before? So for a single step. Okay, so dito sa step na x sub j, di ba kinukuha natin yung Schrodinger equation sa j minus 1 and then yung Schrodinger equation sa j. Wave function sa j minus 1 region tsaka wave function sa j region and then yung wave function sa j plus 1 region. Tama? And ina-apply natin yung boundary conditions. So boundary na xj, dapat yung psi j minus 1 ay equal sa psi j. At yung psi j ay equal sa psi j plus 1 dun sa xj plus 1 na boundary. Nakasunod ba? Nakasunod? Okay. Hindi lang yun. Yung kanilang mga derivatives ay dapat equal din. Diba? So continuous ang wave function and their first derivatives at the boundary. Okay? At gagawin nyo yan sa lahat ng boundary. Which is why it's extremely tedious if you just have four regions, di ba? Na magkakaiba ng potential, ibig sabihin magkakaroon kayo ng 8 pairs of wave functions. Okay? 3 na boundaries, di ba? And 8 pairs na equations na i-connect nyo from the first region to the fourth region para makuha yung transmission tsaka reflection. Yun yung ginawa natin before, di ba? Kinuha yung transmission tsaka reflection. And from there, makukuha yung current. So sobrang tedious. Nagko-complain kayo na mahaba yung number 2 na item sa exam. Pero, eto, pag ginawa nyo to by hand, wala. Hindi kayo graduate. Yung pinag-uusapan nating fourth year kanina sa 173, kalimutan nyo na yon. Okay? That's why ang approach natin dito ay numerical. And now na sinabi natin na numerical, ine-expect ninyo na sa exam ay merong numerical na may problem that will tawag dito that you need to solve numerically. Gets? Gets? Okay. So sinasabi ko na habang maaga para tawag dito para alam niyo na kung ano mangyayari. Okay.
So, actually, hindi naman to ganun kahirap. Mahaba lang talaga siya. Okay, at yun yung ano, yun yung sigurong pinaka ano dito, ah, pinaka problematic. Siyempre, let's start with just two regions. Region J tsaka region J plus 1. Okay, and sa region J, meron kang potential na VJ. Sa region J plus 1, meron kang potential na VJ plus 1. Okay. Hindi na tayo ano dito, unfamiliar. Ginawa na natin to before. Okay, so sa region J, okay, ang wave function ay equal sa A exponential ng I K sub JX. Sabihin niyo ulit pag ano, pag hindi nakikita kasi. Saan ba banda? Okay, so nandito banda. Okay. Pero useless yan kasi i-scroll down ko yung ano eh. So B exponential minus I K J X. Okay. And then sa region J plus 1, you have psi J plus 1 of X equals sa C exponential I K J plus 1 X plus D exponential I negative exponential I K J plus 1 X. Okay, so apply the boundary conditions. Okay, yung boundary conditions ay dapat psi jx, psi j at x equals x j plus 1, to, ay equals sa psi j plus 1 at x equals x j plus 1. And yung first derivative, psi j at x equals x j plus 1 ay equals sa first derivative ng psi j plus 1 x equals x j plus 1. Kumusta ang linear algebra nyo? Yes, yung mga matrices. Naalala nyo pa ba kung paano gumamit ng matrices? Yes. Yes. Kaya mag-alala, simple lang tong matrix na to, 2 by 2 lang. Pero compounded. Maraming 2 by 2. Okay? So, applying the first boundary condition, ano makukuha natin? Okay. Wag niyo munang sige, kumukopya pa pala kayo. Hintayin ko kayong matapos. Pero wag niyo namang bagalan, ha? Or baka gusto niyo kayo mag-try. Sige nga, at i-try niyo yung first na boundary condition. Ano yung equation na dapat lalabas? So yan, no? Yung psi j at x equals xj plus 1 ay equals to psi j plus 1 at x equals xj plus 1. So ano yung equation na lalabas? Sige, sulat niyo. Para ma-practice naman kayo. Kasi dun sa figure, yung sa figure, ano, ang boundary is defined as, is defined at x equals xj plus 1. Nagawa niyo na? Pag nagawa niyo na, sabihin niyo, and then compare niyo dun sa isusulat ko. Ano? Okay na?
Okay na? Nakagawa niyo na? Oh, dalian niyo ng konti kasi pag nire-review niyo itong video na to, may 5 minutes na idle time. Ha? Okay, tignan niyo kung pareho tayo ng ginawa. So, A exponential, actually gagayahin niyo lang naman yan eh. 'Di ba? Gagayahin niyo lang tong ano na to. Yung equation na yan, pero i-replace niyo yung x ng xj plus 1. So, A exponential I kj xj plus 1. Ganyan ba ginawa niyo? Plus B exponential I negative I kj xj plus 1. At dapat equal yan sa C exponential I kj plus 1 xj plus 1 plus D exponential I kj plus 1 xj plus 1. Ganyan ba nakuha niyo? Okay, so yung next na boundary condition ay first derivative. So kunin niyo muna yung first derivative ng psi sub j x. Anong first derivative niyan? May coefficient na I kj, di ba? Okay, then A exponential I kj and then i-replace natin yung x ng xj plus 1. Okay, yung first derivative ng second part ay negative I kj yung coefficient, right? So negative I kj b exponential negative I kj xj plus 1. Naintindihan niyo kung anong nangyari dito? And then gagawin din natin sa left-hand side, I kj plus 1 c exponential I kj plus 1 xj plus 1 minus d exponential I, sorry, negative yun, kj plus 1 xj plus 1. Okay na? Okay na? Okay, so tignan niyo muna to. Dito muna kayo tumingin para alam niyo kung anong nangyayari. Pak Tatanggalin ko tong I. Intindihan niyo kung paano nangyari yon? Okay. Tatanggalin ko tong KJ. Intindihan niyo kung paano nangyari yon? Binura ko lang ng eraser. Pero ilalagay ko kasi dito, KJ. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Sinulat ko kasi. Pag may nag-comment talaga sa evaluation ko na the jokes are so funny, alam ko na kung sino yun. Okay. Ito na yung reason kung bakit ko kayo tinatanong na tawag dito, familiar ba kayo? Kung familiar pa kayo sa linear algebra ninyo. Hindi na? Depende sa mood. Okay, so ang left-hand side ay pwede kong isulat in matrix notation as 1, 1, 1, negative 1. Oh, sandali lang, sandali lang. Hmm. Relax. Grabing reaction yun. Ha?
exponential I kj xj plus 1. Wala pa sa border na. J plus 1, 0, 0. Okay? Huwag kayong magulat ha. Hindi nyo yan score sa exam. Nagdi-discuss lang ako ng lecture. xj plus 1, a, b. Left, right hand side yan. Right hand side. Gets? Sigurado kayo? Gets nyo yan? I-check nyo lang naman kung tama yan eh. Kasi ang gagawin nyo, i-multiply nyo lang, di ba? So, ano bang magandang kulay na hindi intimidating? Pink. Yan. So, tignan nyo to. Tumingin muna kayo. Para walang kukurap. 1 times ito, right, is exponential I kj. Dito natin isulat sa baba. Exponential I kj xj plus 1. Okay lang? Plus ito times 0. Okay? Di ba? Yan yung matrix na multiplication. Okay. Papalitan natin ng kulay. May nagsabi na violet. Okay. Next. Ito, yung 1 na yan, i-multiply ko dito sa 0. Okay? 1 times 0 from grade 1 ay 0. Okay. And then itong 1 na to, multiply ko by this. Then I get exponential negative I kj xj plus 1. Right? Pili ulit tayo. Pili ng violet. May violet na pala doon. Anong ibang kulay na hindi intimidating? Blue, purple. Asan yung purple? Saan ang purple dyan? Di ba purple ang ginamit ko? Blue. Okay. Ito na. Itong 1 multiplied by this. Okay. Exponential I kj xj plus 1. And then plus negative 1 multiplied by 0. Okay. Next. Anong kulay? Ito. Ay, green. Green na pala yun. Orange. Okay. Then, 1 times 0 plus negative 1 times this one. Okay? So, negative exponential negative I kj xj plus 1. Multiplied by a b. Okay na? O, di pag inano natin, pag multiply na natin itong matrix na to by this matrix, magiging a exponential I kj xj plus 1 plus b exponential negative I kj xj plus 1. Tama? Which is ito. And then yung sa ilalim ay a exponential I kj xj plus 1 minus b exponential negative I kj xj plus 1, which is ito. Tama? So naintindihan nyo na kung paano siya na-write as a matrix in matrix form? Okay. Gusto natin siya isulat in matrix form. Sa tingin nyo, bakit natin siya gustong isulat in matrix form? Gusto ko lang maintindihan kung nandoon, kung nalala nyo pa rin yung objective, kung anong ginagawa natin dito. Kasi sa bawat, dapat ganun kayo, pag nag-aaral kayo, dapat alam nyo kung anong objective. Anong objective ngayong araw? Yes, going numerical. And with, tawag dito, by using numerical solutions, it's easy to manipulate matrices.
Right? Kasi may mga commands na kagad dun sa ano sa MATLAB or Python. Okay. Right hand side pa lang 'yan. Okay, sa left hand side, ano mangyayari sa left hand side? Meron tayo nitong KJ, meron tayo nitong KJ plus 1 over KJ. Okay, so ang mangyayari diyan ngayon ay okay, 1 1 KJ plus 1 over KJ negative kj plus 1 over kj, and then exponential I kj plus 1 xj plus 1 0 0 exponential negative I kj plus 1 xj plus 1, and then multiplied by c d. Kung hindi nyo naintindihan kung paano nangyari yan, I suggest na gawin nyo na lang yan on your own habang nag-aaral at i-multiply nyo yung tatlong matrices. Okay, and then you'll end up with this sa ibabaw and ito with this one dun sa ilalim. Okay? Okay. So kayo nang mag-ano yan, para ma-practice din kayo sa ano. Okay. So, syempre pag sa numerical solution, kailangan niyo mag-input ng variables, okay? And if you recall, ang kj is 2m over h bar squared, and then e minus vj, okay, and then squared. Okay, so yung energy pinaparam niyo yan from 0 to some finite value. Okay, and then may step size yan. Yung VJ, yun yung potential at a specific region. Okay, the jth region. So kayo magsiset ng value na yan. So sa simula, i-define nyo na kagad kung ano yung value ng potential. Yung M ganun din, yung H bar ganun din, constants yan eh. So i-define nyo na yung values ng mga. So makukuha nyo na yung K na value for each region. Next na i-define nyo sa numerical solution ay yung xj plus 1. Yung location, okay, anong tawag dito, anong tawag doon? Boundary, location ng boundary, right? The easiest would be to set xj plus 1 equal to, the easiest would be to set xj plus 1 equal to 0. Kasi pag sinet to 0 yan, yung matrix na merong exponential, yung matrix na to, merong exponential ikj, k sub j, xj plus 1, sinet nyo yung xj plus 1 to 0, magiging, ano marireduce yan to 1, 0, 0, 1. Agree? Agree? Which is an identity matrix. Pwede nyo nang tanggalin yun kasi identity matrix lang naman siya. Okay? So, mangyayari ay, matitira ay 1, 1, 1, negative 1, A, B equals sa 1, 1, kj plus 1 over kj, negative kj plus 1 over kj, and then C, D, if you set xj plus 1 equal to 0.
Okay na? Nakopya niyo na? So, ang interpretation natin for A and B ay amplitude ng wave sa region J at yung A is propagating towards the right, towards the body, towards the boundary, at yung B ay away from the boundary. Reflected siya na wave. Ang interpretation natin sa C at D ay yung C ay nasa region J plus 1. Okay? So amplitude siya ng wave moving away from the boundary. And yung D ay amplitude ng wave moving towards the boundary sa region J plus 1. Okay? Kung kalimutan nyo na, balik lang kayo sa figure. Okay? Now, ano bang ginawa natin do sa last na lesson when we were when we were deriving yung transmission tsaka reflection probability? How did we derive yung transmission probability? Aling amplitudes yung nirelate natin sa isa't isa? So yung reflection, anong ginamit natin na amplitude? Ratio ng B at saka A, di ba? And then sa transmission, yung ratio ng C at saka D. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin ilipat yung matrix na to, okay, sa kabilang side. Lipat natin yan doon sa kabilang side. Okay? Para A and B na lang yun nasa left-hand side, and then may matrix ka multiplied by C and D. Okay? So, ang ibig ko sabihin, ay in-isolate natin yung AB. I-isolate natin yung AB. Okay, tapos ililipat natin yung matrix na coefficient ng AB sa kabilang side. Agree? Agree or disagree? Eh sabi ko, ililipat lang naman natin. How do we move that matrix to the other side? Kailangan kunin natin yung inverse, di ba? So we multiply the inverse on both sides kasi yung inverse nito multiplied by this will give you identity matrix, right? So ang inverse niyan actually is 1/2 negative, negative, negative. Negative din yung 1? Hindi. Hindi. Well, pwede naman i-check. Pero at least dun sa notes ko, pwede naman natin ito. Negative 1, negative 1, negative 1, 1. Then 1, 1, 1, negative 1. Marunong kayo mag-multiply, no? So 1, negative 1 times 1. Tapos plus negative 1 times 1, negative 2. Right? And then ito 1, ito 0. Tapos ito, tsaka to. And then, sorry, ito, tsaka to. Tapos ito, tsaka to. Ay 0. Ito, tsaka yan, tsaka to. Ayaw nga, dapat may negative sign pala to. So, chine-check ko lang. Check. Na-check ko na. At least hindi plastic yung tawa niyo. So, may negative sign pala dapat dito, no?
Ano nangyari yun? Actually, pwede rin na walang negative sign yan. And then ito. Okay, ganyan. Pareho lang siya. Right? Hmm. Okay, so simplify natin to ngayon. Pag sinimplify natin yan, ang lalabas ay 1/2. Okay. 1 plus kj plus 1 over kj. Okay, yan yung first element. Second element is 1 minus kj plus 1 over kj. Third element is 1 minus kj plus 1 over kj. Then ang fourth is 1 plus kj plus 1 over kj. And then multiply by c. Okay, yung matrix na yan, meron tayong itatawag dyan. Okay, tatawagin natin yung step. Okay, matrix. Okay, P, J, step. Okay. Anong ibig sabihin ng P? Ang ibig sabihin ng P ay propagation. So this is a step propagation matrix. Sa region J, from region J to region J plus 1. And for each step, for each tawag dito, boundary, yan lang yung kailangan ninyo. Ang papalitan nyo na lang, papalitan nyo yung kj plus 1 over kj ng kj over kj minus 1 kung yung tinitignan nyo ay j minus 1 to j. Diba? Or kj minus 1 over kj minus 2 kung tinitignan nyo is j minus 2 to j minus 1. So pinapalitan nyo lang yung k values, yung indices. Okay? So, yan na yung basically kailangan nyo lang sa na numerical tawag dito method. Madali na yung i-type in sa sa MATLAB or sa Python. Saan ba kayo mas comfortable? Sa sa Excel. Pagkatapos nyo mag-isang semester ng numerical mag-Excel pa rin kayo. Ah, Okay. So yan. Okay. Now this propagation step matrix only describes yung nangyayari sa propagation between steps, between a boundary. Pero it doesn't describe kung ano nangyayari from tawag dito. This describes this describes yung propagation na nangyayari through a boundary. Pero between boundaries, hindi natin alam kung ano nangyayari. Ibig sabihin, this one describes yung nangyayari as it transitions from J to J plus 1. Pero kung halimbawa halimbawa yan, ganyan kadami. So ito, you get Pj minus 1 step. Diba? Tapos ito, you get Pj step. Okay? So ganun lang yung pag-describe na nangyayari dyan sa boundary. Pero hindi pa natin dinidescribe kung ano nangyayari between the boundaries. Kasi may distance siya na ita-travel from xj to xj plus 1. Okay, so we need some other matrix that will allow us to describe kung anong nangyayari dyan. Okay, so it's a propagation matrix between steps.
Okay? Nakasunod, naintindihan nyo kung anong gagawin natin next? Okay, so yan. Ang gagawin natin dyan ngayon, since we're only describing kung anong nangyayari sa isang region, okay, sa isang region lang, we're not describing kung ano nangyayari between or through a boundary. In other words, we're looking at one region, so jth region lang, for example, or j plus 1th region lang, or j minus 1th region. So isang region lang tinitignan natin. So we can actually use itong, itong na-derive natin kanina, okay, itong na-derive natin kanina, okay, which is a bit messy na tignan. Yan. Pwede nating gamitin yan. Ha? Akala ko, salamat sa compliment. Akala ko sobrang nakakatakot. Parang, yung pala sobrang colorful. Yan ang gagamitin natin to describe propagation matrix between steps. And remember, it's just in one region. So anong modification ang gagawin natin dyan? So nasa region J lang. So ang modification na gagawin natin ay dun sa right-hand side lang na equation. Kasi sa right-hand side, meron kayong k sub j plus 1. Eh wala nga tayo sa j plus 1th region, nasa jth region lang tayo, di ba? So papalitan natin yan ng k sub j lang. Okay? Okay? Okay. And then syempre xj plus 1, yun pa rin yung yun pa rin yung sabihin natin na yun pa rin yung distance between two boundaries. Okay? So, ang sinasabi ko is so for propagation between steps or between boundaries, okay, we write, ito pa rin, 1, 1, 1, negative 1. Ito pa rin yung kanina. Walang bago dyan. kjxj. Actually, palitan natin yung xj ng, palitan na natin siya ng lj. Ano yung lj? Ang lj ay yung length. Okay, yung lj is this, yung length na to. Yan, ayan pala. Ayan. Yan. Lj is xj minus 1. Yan yung LJ. Okay? LJ is equal to xj plus 1 minus xj. Okay, so, and then sulat natin ito na 0, 0, exponential negative I, kj, lj, and then a, b, and then ito magiging 1 kj plus 1, sorry, hindi na siya kj plus 1, di ba? Kj na lang siya, di ba? Over kj. So, equal saan yun? Kj over kj, 1. And then ito ay 1 din. And then negative kj over kj ay negative 1. Then exponential. Um, Sandali. Kj. Okay, so anong gagawin natin sa matrix na to? Okay, so kasi ito yung propagation, okay, between steps. Dito nagpropagate na siya sa C, so this actually reduces to kasi ang originally ang nakasulat diyan sa IKJ xj plus 1. Hindi na siya hindi na siya kj plus 1 kundi kj na siya. Di ba? Kasi nasa jth region tayo. And then exponential negative I kj xj plus 1 and then c d. Pero sinabi nga natin na nasa jth region tayo. So yung xj plus 1 doesn't make sense. So i-step natin yan to xj plus 1 magiging 0 lang yan. So this reduces to an identity matrix. Okay. So, ang mangyayari is magka-cancel ngayon tong dalawa na to. Okay? And we end up with
exponential I kj lj 0, 0, exponential negative I kj lj, and then A, B equals sa C. Okay, so ililipat natin yung matrix sa kabilang side. So this will become exponential negative I kj lj 0, 0, exponential I kj lj. Okay. Kaya natin nakuha yan kasi kinuha natin yung inverse, diba, nung matrix sa left-hand side. So ang tawag natin dito ngayon is a propagation matrix, pero dun sa free region. Free kasi iisa lang yung potential niya. Hindi natin yun. Free. Questions? Okay, so iulitin ko lang kung anong dinidescribe natin. We're describing yung propagation from here, yan yung LJ, and then yung transition from region J to region J plus 1. So dalawang matrices yun. Okay? Ito yung free, ito yung step. Okay? Dalawang matrices. P, J, free, and then P, J, step. Okay? Okay lang, nakasunod? Okay. Now, just para lang siguro hindi confusing. Actually, medyo confusing na nga siya, di ba? Ang colorful na nga niya, tapos ang confusing pa. Um, para hindi gaanong confusing, papalitan ko lang temporarily itong CD. Kasi yung CD dun sa kabilang region eh. Okay? It describes yung amplitude dun sa kabilang region. So, papalitan ko yung CD na yan. Remember, we do not use E as an amplitude. Bakit? Kasi mako-confuse natin siya definitely with energy. Okay, so it's either FG, di ba, or GH, or kung anong gusto yung letters. Okay, basta clear. Good. So gawin ko na lang tong A prime, B prime. Okay, so essentially ang dinidescribe natin is this. Okay, para lang hindi kayo nalilito. So ulitin ko lang, i-redraw ko dito. Ito yung free and then ito yung step. Okay. So sa free, nanggaling siya dun sa amplitude na A, B, at ang naging bago niyang amplitude is A prime, B prime, just before or just at the boundary. And then at the boundary, okay, after the boundary, ang amplitude niya na is CD. Okay, so this
PJ free describes yung propagation, okay, from amplitudes AB to amplitudes A prime, B prime. And then A prime, B prime to amplitude CD ay yung, ang nagde-describe na matrix dyan is PJ step. So if we want to write AB equal sa CD, paano natin isusulat yan? Okay. Paano natin isusulat? Basically, ang tanong ko is this. Alin yung tama? PJ free, PJ step, or PJ step, PJ free? A, B equals sa C. So, choice 1 or choice 2? Alin dyan yung tama? Yung 1 or 2? Sana ganito lang kadaling exam, ano? Pero even this, hindi nyo pa masagutan. 1 or 2? 1 or 2? Madali lang naman ma-derive yan eh. Kasi start tayo sa P, J free. Ito ay A prime, B prime, right? Tama? Pero ang A prime, B prime is P, J, step, and then C, D. Di papalitan ko ito ngayon ng P, J, step, C, D. Tama? Naintindihan nyo? Sabihin nyo kung kailangan ulitin. Di mo multiply na natin yung dalawang matrices na yan sa isa't isa. Okay, yung free exponential negative I, kj, lj, 0, 0, exponential I, kj, lj. And then yung step, which is may 1/2, and then 1 plus kj plus 1 over kj, 1 minus kj plus 1 over kj, 1 minus kj plus 1 over kj, and 1 plus kj plus 1 over kj. And then C, D. Tapos A. At yan, yang lahat na yan ay marireduce into 1/2, 1 plus kj plus 1, exponential negative I, kj, lj, 1 minus kj plus 1, kj, exponential negative I, kj, lj, tapos 1 minus kj plus 1, kj, exponential I, kj, lj, and 1 plus kj plus 1 over kj, exponential I, kj, lj, and then C, D, tapos A. So this matrix describes both the propagation through free space and yung step na matrix.
Ano yun? Ha? Ano? Ano yung plus? Saan? Ha? Okay. Now, this is the jth propagation matrix describing propagation in the jth region. Okay? So that's the propagation matrix describing the propagation in the jth region. At ang dali niyang i-type in code. Di ba? Di ba? 1 plus kj plus 1 slash kj, diba? In matrix, di ba? May 1/2 pa. Huwag niyong kalimutan yung 1/2. So if you have many layers, then yung full na propagation matrix P ay equal sa yung propagation matrix dun sa first region multiplied by the propagation matrix dun sa second region, multiply yan lahat, multiply dun sa propagation matrix dun sa jth region, multiply yan lahat hanggang sa propagation matrix sa nth region. Okay, if you have n, tawag dito, n regions. And in notation, in hindi summation notation, kasi hindi to summation, kundi product to. Diba? In product notation, naintindihan nyo naman pag sinulat ko to, no? J equals 1, J equals N, P, J. Naintindihan nyo yung notation na yan, ano? Yes. Alin yung minus? Ano tinatanong mo kung ano yung minus? Ha? Upper left? And dito? Yan? Plus. Hindi, sinisigurado ko lang. Kung tama yung tinitignan. Nandiyan ka pa lang? Okay, sige. Hindi ako, ano, tinitignan ko lang kung anong pace para lahat makasunod. Tapos sabi niyo, corny ang joke ko. Okay, so, di ba mas ang dali niya, no? Ang dali niya i-code, oh. Mumultiply niyo lang yung ano, mumultiply niyo lang yung tawag dito, bawat propagation matrix na yan sa isa't isa. Okay. Oh, kasi ano naman siya actually, Hermitian siya. Kaya okay lang i-transpose. Yung inverse niya is equal to its transpose. Okay, ngayon, anong objective ulit natin? Ano ulit ang objective natin? Hanapin yung, huwag natin kalimutan ang objective. Ang objective ay, ano talaga yung ultimately na hinahanap natin? Transmission at saka expressions for the transmission and reflection coefficients. Okay, and sa transmission, di ba, it's equal to C over A and then modulus squared, right? Sa reflection, it's B over A modulus squared. Pero yung A, sinabi natin noon na ang A squared, ang A modulus squared ay equal sa 1 kasi yung wave, yung incoming na wave ay 100% na nandoon. Kaya 1 siya. Okay, so, ay shoot. Teka lang. Nawala siya sa Zoom. Sandali.
Okay. So what we want to have is C over A squared at saka B over A squared. Okay? Or since A squared is equal to 1, then ang T is just C squared and ang R is just B squared. So where do we get that from? A, B ay equal sa full propagation matrix, then C, T. Pero ang full propagation matrix is capital pi, j equals 1 to j equals n ng P, J. Okay na? Now, yung full propagation matrix, bawat isa sa mga matrices na yan, P1, P2, P3, P4, P5, lahat yan ay 2 by 2 matrices, right? So yung full na propagation matrix is also a 2 by 2 na matrix. So ang element eventually will end up with a full propagation matrix ng element ay P11, P12, P21 at saka P22. So yun yung elements ng buo na ng final na propagation matrix. So A, B ay equal sa P11, P12, P21, P22, and then C. Ano? Ano bang mas madali? Sige, pwede na natin iset yung A equal to 1, di ba? Kasi sinabi naman natin 100% probability siya, right? And pwede rin nating ilagay na D equals 0. Ano interpretation natin for that? Kasi walang incoming wave dun sa outer barrier, sa end, sa final barrier, right? Ang incoming wave ay nandoon lang sa initial. Okay. So we end up with 1 B equals sa P11, P12, P21 sa final na region, hindi sa outer barrier. Sa final na region. C0. Yan. Kasi pinalitan na natin yung D ng 0. Huwag kang mag-alala, hindi yun yung grade mo sa exam. 0.5. Okay. O, di mag-multiply tayo ngayon ng matrix. I-multiply natin yung nasa right-hand side. So, 1 is equal to P11C. Okay lang ba yan? Which means na ang C ay equal sa 1 over P11, which means na ang transmission ay equal sa C squared at equal yan sa 1 over, remember, the P matrices are complex. Complex yan kasi exponential I, kj sila, di ba? So complex numbers yan. So P star, P11. Okay. Nilalagay ko lang dyan para hindi nyo makalimutan na complex numbers ang pinag-uusapan natin dito. Pero of course, when we write that out, yan, ganyan siya. Okay? So we're multiplying complex numbers here.
Okay, so yun yung nakuha natin from multiplying itong first part. And then if you multiply the second part dito sa baba, okay, anong makukuha natin dyan? B, P11, ay sorry, mali. B is equal to P21C, tama ba? B is equal to P21C tapos P220. Tama? Tama ba itong multiplication? Check. Check nyo. B is equal to P21C plus 0 times P22. Right? Right? So, ang asan na tayo? Anong gusto natin mangyari dito? Kukunin natin yung B, di ba? Ang CI, okay, so P21 over P11. So, ang reflection is, again, emphasize ko lang na ito ay complex number. So, B squared, kasi ito ay P21 star, P11 star, then P21 over P11 or P21 over P11, then squared. So, yan na ang ating transmission at saka reflection. Okay. Expressions for the transmission and reflection. Okay. Matrices. Expression for the transmission and reflection in terms of the matrix elements. Okay, na P11 at saka P21. Kung mapapansin nyo, yung P11 at saka P21 lang yung sinama, hindi kasama yung P12 at saka P22. Kahit ano pang value nila, okay, yung P11 at saka P21 lang ginagamit natin. Okay, but you'll find out later na yung merong relationship yung P11 tsaka P22 and yung P21 tsaka P12. And that's why we don't use P12 tsaka P22 kasi it's basically same shit. Okay? So ganun lang din yung makukuha natin na expression. So sabi ko, you'll find out later, 'di ba na may relationship sila, 'di ba? Or related sila. At yung later na yun ay ngayon na. Tignan nyo kung paano related. Ang P11 at ang P22, ha? At yung P21 at saka P12. Ang P11 at saka P22 ay yung mga diagonal elements. Paano sila related? Hindi sila same kasi yung exponential magkaiba ng ano. Hindi, wala kang gagawing inverse kasi elements lang elements lang. So yung P11, element na P11 is just the complex conjugate of element P22. 'Di ba? And yung off-diagonal elements na P21 is just the complex conjugate of P12. Okay? So kaya P11 tsaka P21 lang yung pwede natin gamitin. Okay, so ito ko na lang. Sige, next page ko lang nalagay. So P11 is just a complex conjugate of P22 and then P21 is just a complex conjugate of P12. And this is one way for you to check yung inyong final na solution. If you get this relation dun sa final na expression nyo for the propagation matrix, then sigurado kayo, confident kayo na tama yung sagot nyo. Okay, but if you don't get this relation, somewhere along the way, meron kayong nakalimutan na
negative sign or plus sign. Okay? Or ano mo tawag dito? Hindi naman gumagamit ng semicolon, ano? Mga ganon. So may syntax error lang na sobrang simpleng-simple pero sobrang hirap hanapin. Now, bakit din ganyan? Bakit ganito yung ano? Bakit ganyan yung relation nila? This is also a consequence of what's called symmetry. Okay, so meron tinatawag na time reversal symmetry. Okay, and then meron ding conservation dun pagdating sa current. So consequences to ng symmetry. Time reversal symmetry at saka current na conservation. Okay, ano ibig sabihin ng time reversal? So this is a result of time reversal. Or sorry, result of symmetry. So pag sinabing tawag dito symmetry, merong time reversal na symmetry, meaning psi of xt ay equal sa psi star ng x minus t. Naintindihan niyo ba yung concept ng time reversal? Reversing ng time. Actually, kung i-recall niyo yung Schrodinger equation, na time-dependent na Schrodinger equation, yung right-hand side is, anong tawag dito? In terms of, tawag dito, energy, di ba? Right-hand side is terms of energy. Yun yung time-independent. Pero pag time-dependent, it's actually derivative with respect to time. Di ba? And then meron kang coefficient na I. Okay, dun sa right-hand side. Okay? But if you apply time reversal, so ibig sabihin kukunin niyo yung ang tawag dito yung complex conjugate ng right-hand side and kukunin niyo yung negative derivative. Mahirap imagine ano kasi hindi ko sinusulat eh. Yung right-hand side, ano na nga yung right-hand side? IH bar partial with respect to time ng side. So x t yan. Okay, and if you get yung complex conjugate niyan, you have negative IH bar partial with respect to time ng psi star x minus t. Okay? So, pareho lang yan. Ang sinasabi lang yan is if there's an event that happened at t equals 0, kung ano man nangyari sa future, nire-rewind mo lang yung nangyayari dun sa past. Wow. So, symmetric siya about t equals 0, yung events at t equals 0. Pag quantum physics, ang dali niyong aliwin. Pero pag jokes ko, wala. Okay, questions? Okay. Kung wala nang tanong, I think we'll end here para continuous yung para maganda yung. Ngayon, anong tawag dito? Ang gawin ninyo is i-recall ninyo yung ano nyo